January 4, 2024, Huwebes, ika-4 na araw ng Enero o ng bagong taon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa unang sulat ni Apostol San Juan, chapter 3, verses 7 to 10. Mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang sinumang gumagawa ng matuwid ay matuwid, katulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng dyablo, sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng kasalanan ang dyablo. At naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat siya'y may bagong buhay na galing sa Diyos. At yamang ang Diyos ang Ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng dyablo. Ang sinumang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. So, ang ating pong, bago po ang ating pagninilay sa unang pagbasa, ating po munang kilalanin ang ating santo sa araw na ito. Si Saint Elizabeth Ann Seton, isang religious, Saint Elizabeth Ann Seton. Siya po ay pinanganak noong August 28, 1774 mula sa kilala at mayamang Episcopalian family. So, tama po, no? Episcopalian family. Siya po ay binaptize o nabinyagan sa Episcopal Church. Talaga namang lumaki rin, no, na tapat sa kanya pong paniniwala, no? Hanggang sa siya po ay makonvert sa Catholicism noong 1974 o 1794, siya po ay napakasal kay William Seton at sila po ay nagkaroon ng 5 anak at sa kabila po ng kanyang paghihirap mula sa kanyang karamdaman. Si Elizabeth at ang kanya pong asawa ay bumiyahe sa Italy at doon po ay namatay si William. At mula doon sa lugar na kanila pong tinitirhan, nagkaroon siya ng mga kakilalang mga Katoliko at doon na rin siya namulat kung kaya't noong 1805 ay ipinahayag niya yung profession of faith, no, ng Catholic Church. At doon na nagsimula yung kanyang masiding paglilingkod at pagsasabuhay ng pananampalatayang Katoliko. At noong 1808 ay kanyang in-establish o itinatag ang unang Catholic school sa Baltimore. At noong 1809 naman ay in-establish naman niya ang first, ang religious community in Emmitsburg, Maryland. Doon po ay lumawak o lumago ang kanyang maliit na sinimulang Community of Sisters sa New York. At siya po ay namatay naman noong January 4, 1821 at diniklara ni Saint Paul VI bilang santa noong September 14, 1975. At siya po ang kauna-unahang itinuring na first American native-born saint. Yan po si Saint Elizabeth Ann Seton ng USA. At sa ating pong unang pagbasa mula sa pahayag sa sulat ni Apostol San Juan ay muli pinapaalalahanan tayo ng pagkilala natin kay Kristo at sinasabi nga maging totoo tayo, no? Maging tapat tayo. Kung matuwid, di matuwid. Kung masama, masama. Mahirap po yung pinapakita natin yung magkaiba, no? Sa paningin, pag may mga tao, mabait tayo. Kapag wala ay masama tayo. So, parang mas mahirap yata tayo, no? Yung nagkukunwari tayo.
Kaya pagsumikapan natin na huwag tayong madala sa panunukso ng dyablo sa pagkukunwari. Ito ay isang malaking pagkakamali ng isang tao kung masanay ka na nagkukunwari ka. Kasi sabi nga po, no, kung tayo ay ibinilang na mga anak ng Diyos, kaya magpatuloy tayo sa pagiging mabuti kasi yun yung nais ng Diyos. Yan, nawa po sa araw na ito, mapagnilayan natin habang tayo po ay nagsisimula sa paglalakbay natin sa taong 2024, yung mga ugali at mga iniisip natin na hindi karapat-dapat o hindi tama ay sikapin natin, no, na baguhin, at sa tulong ng Espiritu Santo makakaya natin na maging totoo sa pagsasabuhay ng ating pananampalataya. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.